Noon ang Israel at Iran ay parehong may magandang relasyon na may Estados Unidos bilang isang mas dominante na estado sa kanilang tabi. Subalit ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga balita na ang Iran ay nagbabalak gumamit ng nuclear bomb upang masakin ang Israel? Ano ang mga pangyayari na nagdulot ng ganitong sitwasyon at ano ang mga maaaring kahinatnan nito sa mundo at sa mga mamamayan nito? Noong dekada 50, ang Amerika ay nagbigay ng tulong sa Iran para sa kanilang nuclear program sa ilalim ng Atoms for Peace na kasunduan. Ang layunin nito ay upang magamit ang nuclear energy para sa kapayapaan at hindi para sa giyera. Ngunit noong 1979, nagkaroon ng revolusyon sa Iran at ang relasyon ng dalawang bansa ay biglang nagbago. Ang nuclear program ng Iran ay natigil. Gayunpaman, ito ay palihim nilang ipinagpatuloy. Dahil sa mga aksyon ng Iran, sila ay pinarusahan ng US sa pamamagitan ng mga economic sanction. Ang mga sanction na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng Iran. Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang Iran at patuloy na pinagpatuloy ang kanilang nuclear program. Gayunpaman, maraming nuclear scientists ang mga biglang nawala at pinaslang na nagdulot ng malaking kaba at takot sa komunidad ng mga scientists sa Iran. Dahil sa mga insidenteng ito, sinabi ng Iran na ititigil na nila ang kanilang mga nuclear activities at researchers upang maiwasan ang karagdagang gulo. Ito ay isang hakbang na nagpakita ng kanilang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Gayunpaman, nagkaroon ng pag-uusap at pagsisikap na ibalik ang 2015 Iran nuclear deal sa pamamagitan ng kasunduan na kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Ito ay nilagdaan noong 2015 ng Iran, China, Russia, Estados Unidos, France, Germany, United Kingdom at European Union. Layunin ng kasunduan na maglagay ng mahigpit na limitasyon sa programa ng Iran sa nuklear at kapalit nito ay ang pagtanggal ng mga sanctions laban sa bansa. Bagamat noong 2018 nagpasya ang Estados Unidos na unilateral na umalis sa kasunduan sa ilalim ng administrasyon ni President Donald Trump. Noong 2021, tinatayang nasa 60% na ang kanilang uranium enrichment. Ang 90% ay ang kinakailangan upang makagawa ng mga nuclear bombs at missiles para sa giyera. Marami ang hindi naniwala at pinagdududahan ang kakayahan ng Iran, pero noong 2023, umabot na sa 84% ang uranium enrichment ng bansa. Pero ano nga ba ang uranium enrichment? Ang uranium enrichment ay isang technical at komplikadong proseso na ginagamit upang mapataas ang concentration ng isotope na U-235 sa natural na uranium. Ang natural na uranium na matatagpuan sa ating environment ay karaniwang naglalaman lamang ng 0.7% na U-235 na ang natitirang 93.3% ay U-238. Ang U-235 ay ang isotope na may mas mataas na tsansa para sa nuclear fission na proseso na nagpapalaya ng malakas na enerhiya na ginagamit sa mga nuclear power plant para sa paglikha ng kuryente at sa mga nuclear weapon. Ang proseso ng uranium enrichment ay nagsisimula sa pagmimina ng uranium ore mula sa lupa. Matapos nito, ang uranium ore ay dadaan sa isang serye ng chemical process upang makuha ang uranium na ginagamit sa enrichment. Ang mga pinakapangunahing proseso ng enrichment ay ang gas centrifuge, kung saan ang uranium gas ay pinapaikot ng mabilis sa loob ng isang centrifuge. Dahil sa centrifugal force, ang mas mabigat na U-238 ay napupunta sa gilid, habang ang magagaan na U-235 ay nananatili sa gitna. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na proseso, tumataas ang konsentrasyon ng U-235 sa uranium gas. Sa kasalukuyan, 6% na lamang ang kailangan ng Iran para maabot ang 90% na uranium enrichment. Sa oras na maabot nila ito, handa na silang makipaglaban ng direkta at walang takot. Kaya naman sa puntong ito, lubos na ikinakabakala ng Israel ang balitang ito. Ngunit bakit naman matatakot ang Israel? Simple lang, sila ay may malalim na sugat ng nakaraan. Isang tila alitan sa pagitan ng isa't isa. Sa totoo lang, noong atakihin ng Hamas ang Israel noong Oktubre 7 at magdulot ng itinuturing na pinakamalalang kabiguan sa panitikan at militar ng Estado ng Israel sa mga nakaraang taon, ipinagdiwang ng pamumuno ng Iran ang unang yugto ng mas malawak na alitan sa rehiyon. Bilang pangunahing kaaway ng Israel, paulit-ulit na nananawagan ang Iran para sa pagkasira ng estado ng mga Hudyo sa nakaraang mga dekada at tumulong na magpondo at magsanay ng mga miyembro ng Hamas sa Gaza Strip.
Ayon kay Dr. Sewell Guzanski, isang senior researcher sa Institute for National Security Studies, maaring nagiging kontento ang Iran ang kanilang taktika ng pagkakaisa ng mga lugar laban sa Israel ay gumagana. Bagaman ito ay tila may isang pinaplano pa at palihim lang kung kumilos, ni hindi nga direktang umaatake ang Iran sa Israel sa ngayon. Sa aktibong digmaan ngayon, masaya na kahit papaano ang Iran sa unti-unting pagkapagod ng Israel. Gayun din ay palihim din na nagpondo ang Iran sa iba pang mga organisasyong terorista na patuloy nagbabanta sa Israel. Ilan sa mga ito ay pumasok sa kasalukuyang serye ng karahasan na potensyal na magdudulot ng mga malaking digmaan sa rehiyon. Ang nangunguna sa mga ito ay ang Hezbollah, ang organisasyong politikal at militar ng Shiite na sinusuportahan, pinopondohan at pinagsasanay ng Iran na siyang pinakamalakas na armadang puwersa sa Lebanon. Isang araw matapos magsimula ang digmaan sa Gaza, nagsimula ang Hezbollah na magpaputok sa hilagang Israel. Patuloy nila itong ginagawa at patuloy naman ding tumutugon ang militar ng Israel sa pamamagitan ng mga airstrike at artillery fire. Maraming sundalo at sibilyan ng Israel ang nasawi at malaking pinsala sa ari-arian ang dinulot ng mga atake ng Hezbollah. Samantala, higit sa 100 na mga terorista ng Hezbollah ang pinaniniwala ang nasawi ng Israel sa kanilang mga tugon. Libo-libong tao, ang karamihan sa mga tao na nakatira sa hilagang Israel ay inilikas pa sa timog at ang pakikipaglaban sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay kasalukuyang pinipigilan ng parehong partido. Gayunpaman, maaaring lumala ito sa isang ganap na digmaan. Para sa Iran, ang pagsuporta sa Hezbollah ay palaging bahagi ng kanilang regional strategy at mga hangarin. Sa loob ng maraming taon na nababakal ang Israel laban sa nuclear program ng Iran, bagaman itinatanggi ng Iran ang layunin ng kanilang nuclear program ay militar, naniniwala ang Israel at maraming ibang bansa na sila ay pawang nagsisinungaling lamang. Maraming beses nang nagbanta ang mga opisyal ng Israel na kung sakaling malaki ang progress ng nuclear program ng Iran, sila ay magsasagawa ng pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Malinaw na magdudulot ito ng mas malawak na alitan sa rehiyon. Sa kasalukuyang digmaan, ang mga militar na sinusuportahan ng Iran ay naglunsad din ng mga drone strike laban sa mga military base ng US sa ilagang Iraq at silangang Syria na nagdulot ng ilang mga kalamidad at ang Estados Unidos ay gumanti. Patuloy na isasakripisyo ng Iran ang Hezbollah hanggat ito'y nakakatulong sa kanila. Ngunit kung nais nitong palalain, ito sana'y nag-utos na sa Hezbollah na gamitin ang lahat ng kanilang firepower. Para sa Israel, hindi talaga pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Ang paglikas ng mga residente sa hilaga at timog ng bansa ay nagdulot ng kahinaan sa mga lugar na ito, at ang ekonomiya at agrikultura ay natigil na nagdulot ng malaking pinsala. Parehong nagbabala ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at Defense Minister na si Yoav Gallant laban sa Hezbollah na huwag palalain ang sitwasyon. Nagsabi ang Israel na hindi nila matatanggap ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit wala silang masyadong pagpipilian dahil pinipigilan sila ng US na palalain ito. Nang magsimula ang digmaan, agad na nagbabala ang Pangulo ng US na si Joe Biden sa ibang mga bansa na huwag samantalahin ang sitwasyon, bagaman hindi niya binanggit ang Iran o anumang ibang kapangyarihan. Sa sino mang nag-iisip na samantalahin ang sitwasyon, may isang salita ako: huwag. Iyan ay mga salitang sinabi ni Biden ng ilang beses. Bilang tugon dito, nagpadala ang US ng mga aircraft carrier sa rehiyon bilang panakot. Sa kabilang dako naman, patuloy lang na nagmamasid ang Iran mula sa gilid. Ito ay bantayan ng kanilang doktrina na hindi direktang makisangkot sa alitan. Tanging kung atakihin ng Israel ang kanilang mga nuclear facility, lamang tutugon ang Iran ng direkta. Kung sakaling bombahin ng Iran ng Israel, magdudulot ito ng malalang epekto hindi lamang sa dalawang bansa, kundi pati na rin sa buong rehiyon at sa mundo. Una, magdudulot ito ng malawakang pinsala at kaguluhan sa Israel. Ang mga sibilyan, infrastruktura at ekonomiya ng bansa ay malamang na masasalanta. Ang mga pag-atake ay maaaring magdulot ng malaking bilang ng mga namatay at nasugatan, at maaaring magdulot ng malawakang pagkasira sa mga tahanan, mga paaralan, mga ospital at iba pang mahalagang infrastruktura. Ang ekonomiya ng Israel na kasalukuyang isa sa pinakamatatag na rehiyon ay maaaring magdusa dahil sa mga pag-atake.
Pangalawa, ang isang pag-atake mula sa Iran ay malamang na mag-trigger ng isang malawakang militar na tugon mula sa Israel. Ang Israel ay kilala sa kanilang Iron Dome missile defense system at malamang nagagamitin nila ito upang protektahan ang kanilang bansa mula sa mga atake. Pangatlo, maaaring magdulot ito ng malawakang alitan sa buong Middle East. Ang mga kaalyado ng Israel tulad ng Estados Unidos at iba pang mga bansa sa kanluran ay malamang na magbigay ng suporta sa Israel at maaaring magdulot ng mga sanctions o gumawa ng mga aksyon militar laban sa Iran. Sa kabilang banda, ang mga kaalyado ng Iran tulad ng Russia at ilang mga bansa sa gitnang silangan ay maaaring magbigay ng suporta sa Iran na magpapadala ng tensyon. Pang-apat, maaaring magdulot ito ng malaking krisis sa enerhiya sa buong mundo. Ang Iran ay isa sa pinakamalaking tagapag-supply ng langis sa mundo at ang isang alitan sa Iran ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis sa buong mundo. Pero bago man to ang lahat sa ganito, bakit nga ba nag-away ang dalawang estadong ito? Balikan natin ang kasaysayan. Ang relasyon sa pagitan ng Iran at Israel ay nahahati sa apat na pangunahing yugto. Ambivalent period mula 1947 hanggang 1953, ang friendly period noong Pahlavi Dynasty mula 1953 hanggang 1979, ang tinaguriang worsening period, Iran Revolution mula 1979 hanggang 1990, at ang ongoing period ng open hostility mula sa pagtatapos ng Gulf War noong 1991. Noong 1947, ang Iran ay kabilang sa 13 na bansa na bumuo laban sa partition plan ng United Nations para sa British Mandate ng Palestine. 2 taon pagkatapos bumoto rin ang Iran laban sa pagpasok ng Israel sa United Nations. Ang Iran ang pangalawang bansang mayorya ang Muslim na kinikilala ang Israel bilang isang soberanong estado pagkatapos ng Turkey pagkatapos ng 1953 coup d'etat na muling nagbalik sa pro-Western na leader na si Muhammad Reza Pahlavi bilang Shah ng Iran. Ang relasyon ng dalawang bansa ay malaki ang in-improve. Pagkatapos ng 1979 Islamic Revolution, doon naputol ang lahat ng diplomatic at commercial na ugnayan ng Iran sa Israel at hindi kinikilala ng theocratic na gobyerno nito ang legitimacy ng Israel bilang isang estado. Ang paglipat mula sa cold peace patungong open hostility ay nagsimula noong early 1990s, sandaling panahon pagkatapos ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagkatalo ng Iraq sa Gulf War. Pagkatapos ng kung saan ang relatibong kapangyarihan sa gitnang silangan ay lumipat sa Iran at Israel. Ang alitan ay lumala noong early 1990s habang ang gobyerno ni Yitzhak Rabin ay nag-adapt ng mas agresibong pakikipagpalakasan sa Iran. Ang rhetorical na alitan ay uminit noong panahon ng pamumuno ni Mahmoud Ahmadinejad na nagbigay ng mapanirang mga pahayag laban sa Israel. Ang iba pang mga kadahilanan na nag-ambag sa pag-escalate ng bilateral na tensyon ay kasama ang pag-unlad ng Iran ng nuclear technology na kaugnay ng matagal nang sinasabing Begin Doctrine ng Israel. Ang pagpupondo ng Iran sa mga Islamist na grupo tulad ng Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad at Hamas, pati na rin ang umano'y pakikialam sa mga teroristang pag-atake tulad ng 1992 attack sa embahada ng Israel sa Buenos Aires, ang 1994 AMIA bombing, at ang umano'y suporta ng Israel sa mga militanteng grupo mula sa People's Mujahedin ng Iran at Jundala. Pati na rin ang umano'y covert operations ng Israel sa Iran kabilang ang maraming mga assassinations at pambobomba. Mula noong 1985, ang Iran at Israel ay naging kasangkot sa isang patuloy na proxy conflict na malaki ang epekto sa geopolitics ng Middle East at kasama ang direktang mga military na paghaharap sa pagitan ng mga organisasyon ng Iranian at Israeli tulad ng sa 2006 Lebanon War. Ang alitan ay naglabo-labo sa iba't ibang paraan, kabilang ang suporta para sa magkasalungat ng mga faksyon sa mga alitan sa Syria at Yemen. Kasama rin sa alitan ang mga cyber attack at sabotage laban sa infrastruktura ng bawat isa, kabilang ang mga pag-atake sa mga nuclear facility at oil tanker. Sa kabuuan, ang proxy conflict ng Iran-Israel ay komplikado at ang patuloy na alitan na may malaking epekto sa political security ng bawat estado. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy pa rin komplikado at hindi tiyak. Ang parehong bansa ay patuloy na nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga interes na nagdudulot ng malaking tensyon sa rehiyon. Kaalam, naniniwala ka ba na bobombahin ng Iran ang Israel? Kanino ka pumapanig sa pagitan ng dalawang bansa?
Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.